Jean Stories presents Stealing the Billionaire's Heart. Napakibit balikat na lamang si Anne. Kinukuyog siya ng dalawa niyang kaibigan dahil pansin nito ang lungkot niya. Naaalala na naman kasi niya ang namayapa niyang mga magulang. Ilang buwan na ang nakakalipas. Santa Ana! Irit ni Maya sa kaniyugyug siya. Pumayag ka na! Sumama ka sa amin magbar mamaya, utang na loob. Di naman kasi ako sanay sa ganyan. Saka pinagbabawalan ako ni Mama at Papa sa mga ganyang aktibidades. Diyos ko, kahit ngayon lang Ann, isang beses lang dahil birthday ko. Saka ito na ang panahon para mas palawakin mo ang mundo mo. Saka hindi naman namin papabayaan ikaw, di ba? You know how important you are to us. Baby sister ka namin. Sabi ni Clara. Bumaling si Ann nang napabuntong hininga si Maya. Isa pa, you needed a break, right? Alam kong nagmumukmuk ka lang sa kwarto mo tuwing gabi at umiiyak. Araw-araw halos mugto ang mga mata mo. Komento ni Maya. Oras na para palawakin mo ang mundo mo, Ann. Huwag mo ikulong ang sarili mo dahil nalilimitahan ka lang sa mga alaala ng mga magulang mo. You need to enjoy life. Si Clara. Fine. Pagsuko ni Ann. Kami lang bahala sa susuotin mo. Si Maya. Bakit? May problema ba sa suot ko? Maayos naman ang damit ko ah. Susuotin ko na lang yung puting bestida ko. No! Sabay na sigaw ni Maya at Clara. Huwag mong susuotin yon. Barang pupuntahan natin. Hindi prosesyon. Hindi sa gala o simba. Kaya leave it to us. Sabi ni Maya. Paglabas sa kotse ay halos hilain na ni Ann ang suot niyang pang-itaas. Kitang-kita ang puso niya at likod. Pinarisan pa ng maikling shorts. Pakiramdam niya ay kitang-kita ang kaluluwa niya. Wala siyang nagawa dahil pinagtulungan siya ni Maya at Clara kanina. Nang makapasok sila sa bar, ay sinalubong sila ng maingay na musika na nakakasilaw pa ang mga ilaw. Pumwesto sila malapit sa counter. Si Clara at Maya ang umorder ng iinumin nila, habang siya ay nakaupo at nagmamasid sa paligid. Napako ang tingin niya sa lalaking nakadungaw sa railings ng second floor. Tila malalim ang iniisip ng lalaki nang magtama ang kanilang paningin. Napaigtad si Ann sa gulat at namula ang buong mukha ng dalaga. Hoy! Jesus! Gulat na sigaw ni Ann habang sapu-sapu ang dibdib niya. Ano ka ba, Clara? Bakit ka ba nanggugulat? Napangiwi si Clara. Masyadong banal naman talaga yung bibig mo. Anyway, namumula kasi ang buong mukha mo. Napano ka ba? Kanina ka pa namin tinatawag eh. Ano, may crush ka na ba? Tanong naman ni Maya. Sabihin mo at matulungan ka namin. May lahi kaya kaming kupido. Wala ah. Kung ano-ano ang pinagsasabi niyo dyan. Nakapag-order na ba kayo? Yeah! Ngumisi si Maya. Now it's time to lose your shit. Bibig mo nga. Sanay ka naman na dyan kay Ann. Kaya ngayon, umpisahan na natin ang inuman. Let's party! Sambit ni Clara saka itinaas ang baso. Hindi alam ni Ann kung ilang beses siyang uminom. Basta tanggap lang siya ng tanggap sa ibinibigay ng mga kaibigan niya. Abala si Maya at Clara sa pagsasayaw, habang si Ann naman ay hinanap na ang banyo. Laking dismaya ni Ann nang makitang mahaba ang pila sa banyo kaya agad siyang lumabas sa bar at pumunta sa sasakyan ni Clara at natulog. What the heck? Napamulat ng mata si Ann sa narinig. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang isang lalaki na nakaupo sa driver's seat at sinamaan siya ng tingin. Stalker ba kita? Paano ka nakapasok sa kotse ko? Hey woman, nakikinig ka ba sa akin? Umupo si Ann pero wrong move at mas nahilo siya at naduduwal. Huwag na huwag kang susuka sa kotse ko. Pero huli na't sinukahan na ni Ann ang sasakyan. Sorry po, I will never drink again. Sana mapatawad niyo ako. Tandaan mo, love ka ni Lord Kuya. Kaya patawarin mo ko. Wala sa sariling wika ni Ann. Anong pinagsasasabi mo dyan? Lumabas ka na nga sa kotse ko. Fuck! Ayaw. I don't wanna drink. Uwi na ako. Magagalit si Lord. Umuwi ka mag-isa mo at lumabas ka sa kotse ko. Sinukahan mo na nga ako pa mag-aatid sa'yo. Baliw ka ba? Magbabayad po ako. Aw, nasa friends ko po ang wallet ko eh. Pwede po bang pautang? Ganyan ka ba?
kung kani-kanino ka sumasakay at nakikipag-usap sa mga lalaki. Umiling si Anne. No! Saka, first time ko uminom. Hindi ka naman siguro masamang tao, kuya, di ba? Ba't dalawa ka sa paningin ko, kuya? Kambal mo ba yan? What? Tumawa ang lalaki sa sinabi ni Anne. You crazy woman. Idadrop kita sa isang hotel. Dun ka matutulog. I'll pay for the bill. At next time, huwag na huwag kang sasakay at makikipag-usap sa kung sinong lalaki. Baka ikapahamak mo pa yan. Sambit nito. The next thing she knew ay nasa hotel na sila at akay-akay siya ng estranghero. Halos wala ng lakas si Anne na maglakad kaya binuhat siya ng lalaki. Nakapasok sila sa isang suite. Inilapag siya ng lalaki sa kama. Alis na ako. Don't worry about the bill. I paid for it. Never open the door unless it's from the service team, got it? Hindi alam ni Anne kung ano ang nangyayari sa kanya, pero bigla na lang siyang umatungal ng iyak. Hey, why are you crying? Iiwan mo na rin ba ako kagaya ni Mama at Papa? Mas lalo pang lumakas ang iyak ni Anne. Dem, babae ka, lalaki ako. I can stay here. Saka, you don't even know my name. Hindi, lahat na lang kayo iniiwan ako. Paano naman ako? Napabuga ng hangin sa inis ang binata. Ano ba ang dapat kong gawin? I already did my part to help you. Dala siguro ng alak ay biglang nagkaroon ng lakas ng loob si Anne na yakapin ng lalaki. Hindi mo naman siguro ako papatayin, diba? What? Of course not. I may be a jerk but hindi ako kriminal. Hirap mong intindihin. Sambit ng lalaki sa katumabi kay Anne na hanggang ngayon ay umiiyak pa din. Kung ano man ang pinagdadaanan mo, you'll get over it. That is life. May mawawala at may darating. Biglang humarap si Anne sa binata at halos magkadikit na ang mga labi nila sa sobrang lapit ng mukha nila sa isa't isa. Mabait naman ako. Hindi ako masamang tao pero bakit parang inilalayo sa akin ang lahat? Do I need to be bad too? Malamyos na wika ni Anne at mapungay na tumitig sa mga mata ng estranghero. Damn women, you're making it hard for me. Inis na usal ng binata sa kabahagyang umatras. Inosenteng umuso si Anne. Wala naman akong ginagawa. Umatras ng kaunti ang lalaki. Lumayo ka habang nasa tamang katinuan pa ako. Bakit? Stop provoking me kung ayaw mo magsisi. Saka nag-iwas ng tingin. Bakit naman ako magsisisi? Tumayo ang lalaki. Alis na ako. Take care of yourself. Hinawakan ni Anne ang kamay na binata. No! Please stay. Go ask for your friends. Malayo sila eh. I don't even know but I feel safe with you. I know that you are kind. Kind? Hindi mo alam sinasabi mo. Alam ko nga. Napabuntong hininga ang binata. Hindi ko alam kung anong trip mo sa buhay mo. Masama bang makipagkaibigan? Anya at sa mahinang boses, umiling ang lalaki. Walang masama, pero sa sitwasyon natin, I don't think it's appropriate. Why? Nasusuka ako! Sambit ni Anne sa katinakpan ng bibig. Shit, no! Natatarantang sigaw ng lalaki, saka inangat si Anne at dinala sa banyo. Halos isuka na niya pati ang laman loob niya. Hinang-hina na si Anne. Matapos maghilamos at magmumog ang dalaga, ay umakap siya sa lalaki. Hey! Ano ginagawa mo? Namumulang wika ng binata. Nag-angat ng tingin si Anne. Nagkatitigan silang pareho at hindi alam ng dalaga kung ano ang pumasok sa kanya. Tila ba ay nahipnotismo siya sa mga mata ng binata. Hinawakan niya ang kwelyo ng damit nito at hinila papalapit sa mukha niya. Hinalikan niya ang lalaki. Ang unang halik na pinakaiingatan niya ay ibinigay niya sa isang estranghero. At ang gabing iyon ay ang hindi pinakamakakalimutan ni Anne. Iyon ang unang beses na hinayaan niya ang sariling magkamali. 5 taon nang lumipas. Mama! Irit ng anak ni Anne na si Vito. Baby naman, hindi ni mami mag-work kaya sumama ka muna kay tita mami mo. I promise, ibibili ko yung toy na gusto mong ipabili last time. Hindi mo na ako love, palagi na lang ikaw work. Nakangusong sambit ng anak niya. Napabuntong hininga si Anne. Ay, nako. Kapag hindi nag-work si mama, wala tayong makakain. Tapos hindi ka makakapag-aral. Kaya need ni mama mag-work hard.
Basta, promise mo, bili mo ako ng toy, okay? Saka, burger, tsaka fries. Ay, tsaka pala mama, chicken pala. Ngumiwi si Ann. Araw-araw ka na nagchi-chicken, anak. Baka maging manok ka na yan. Hindi naman mangyayari yun, mama Kasi I'm human, no? Mangyayari yan kapag puro ka chicken. Need mo kumain ng gulay para maging big at strong ka. Di ba sabi mo gusto mo maging strong and big para maprotektahan si mama paglaki? Opo, kasi ako ang best boy mo, mama. Ikaw ang pinaka-the best mama in the world. Bolero ka talaga. Kanino ka ba nagmana? Matalino ang anak ni Ann. Ito ang naging bunga ng katangahan niya 5 taon na ang nakakalipas. Pero hindi naman siya nagsisisi dahil binago ni Vito ang takbo ng buhay niya. I love you, Vito ko. Pakabait ka kay tita mami, ha? Love you po, mama. Huwag ka lalapit sa mga pangit, ha? Matapos bigisan ng anak ay sinundo ito ng kaibigan niyang si Clara. Malaki ang pasasalamat niya sa mga kaibigan na hindi siya iniwan matapos malamang buntis siya. Buong umaga abala si Ann sa pagtatrabaho. Pero isang tawag lang mula sa mga kaibigan niyang si Clara ay halos mabaliw siya. Bakit? May nangyari bang masama? Clara! Halos hindi magkamayaw na tanong niya. No, wala naman. Tumawag lang ako kasi may ipapaalam ako. Bumuntong hininga siya. Ano yun? Kasi nag-emergency ako sa trabaho kaya napasugod ako rito sa opisina ko. At gusto ng client na gawing model ang anak mo sa brand nila. Ayos lang ba? Ano? Bakit naman? Wala bang ibang model pa riyan? Actually, meron. Kaso masyadong iyakin ng bata. At napansin nila si Vito at nagustuhan nila. Don't worry, malaki ang bayad dito. Wala akong pakialam sa bayad, Clara. Ang importante sa akin ay si Vito. Tanungin mo kung gusto niyang gawin at kapag ayaw niya, huwag niyo nang pilitin. Thanks God. Actually, pumayag ang anak mo, te. Napa-half day tuloy si Ann nang wala sa oras. Dumiretso agad siya sa opisina nila Clara. Nakita niya ang anak na aliw sa mga laruan na binibigay sa kanya. Namumula ang magkabilang pisngi ng paslit. Vito! Tawag niya sa anak. Mama! Sigaw ng bata saka kumaripas ng takbo papalapit sa kanya. Agad niya namang niyakap ang bata. Todo halik naman agad ang anak niya sa kanya. Kinarga ni Ann ang anak at una niyang napansin ang kaibigang si Clara. Bumeso ito sa kanya. Kausapin ka raw ng kliyente, te. Wika ni Clara sabay ngumuso. Napatingin siya sa direksyon kung saan ngumuso si Clara. Napasinghap siya ng gulat nang makita kung sino ang lalaking nakatitig sa kanya. Agad na nag-iwas ng tingin si Ann. Namamawis na ang mga palad niya sa takot. Santa Ana, may problema ba? Tanong ni Clara. Napakurap siya. Wala. Ano bang gagawin ni Vito? Teka, pakilala muna kita sa kliyente Sa kahinila siya ni Clara papalapit sa estrangherong nagbigay ng napakalaking regalo sa kanya. Ann, this is Mr. Latier. Siya ang kliyente namin ngayon. He wants Vito to be the model of their product. Inabot ng lalaki ang kamay nito. Hi, I'm Rico Latier. Tinanggap ni Ann ang kamay ng lalaki. I'm Ann, Vito's mother. Ngumiti ang lalaki, ngiting makahulugan. We would like your... Huminto saglit ang lalaki at tumikim. Your son na maging bagong mukha ng aming bagong disenyo para sa season na to. Halos nanayo ang buong balahibo niya sa takot. Yes, ayos lang sa akin as long as hindi masasaktan o maagrabyado ang anak ko. Pinapangako namin na ang kaligtasan ng inyong anak, Mrs. Ay, Miss pa lang ho ang kaibigan ko, sir. Pagtatama ni Clara na may kahulugan, inirapan ni Ann ang kaibigan. Sorry. Anyway, for the contract, isasend namin bukas. Ang sekretary ko ang magsasend sa'yo. And if may katanungan ka pa regarding sa kontrata or may mga ayaw ka, feel free to contact me, Ann. Matapos ang makapigil hiningang diskusyon ay agad na nagbanyo si Ann. Hindi niya aakalain na makalipas ang 5 taon ay magkikita silang muli. Matapos ang gabing may nangyari sa kanila ay agad na umalis si Ann. Nahimasmasa na siya sa katangahang nagawa niya. At sa awa ng Diyos ay hindi na sila muling nagkita pa. Ano bang ginawa ko sa past life ko at pinaparusahan ako ng ganito?
Bulong niya sa sarili sa inayos ang damit na suot. Lumabas siya ng banyo at naglakad patungo sa meeting room. Pero bago pa siya makalayo, ay may humawak at humila sa kanya papasok sa isang kwarto. Anak ko ba yun? Isang barito ng boses ang nagsalita. Napaangat siya ng tingin. What the? Isang tanong, isang sagot. Is that my child? Nanigas si Ann sa gulat at takot na nararamdaman. Masyadong matalas ang kutob ng lalaki. Uulitin ko. Anak ko ba ang batang yun? Paus na wika ni Rico. Marahan na tinulak ni Ann ang lalaki. Paano ko sabihin kung hindi? Isa pa, 5 taon na nakakalipas. Sa tingin mo ikaw lang ang naging lalaki ko? I doubt that. Kasi kung may sumunod sa akin, kasal ka na panigurado. Paano ka nakakasigurado? Hindi mo naman alam kung anong nangyari sa buhay ko. Ngumisi si Rico. Paano ko malalaman? You left without a word, remember? It was a one-night stand. Ano ba sa tingin mo ang gagawin ko? Gisingin ka? Yakapin ka? Isa lang ako sa mga babaeng na ikama mo. Yun naman ang gusto nyo, di ba? No string attached. Hindi ako magmamalinis, Ann. I have my fair shares of affairs. Pero alam ko kung kailan at dapat ako magpakalalaki. Kapag hinabol kita at sinabi kong anak mo siya, papakasalan mo ko. Oo, relihiyosa akong tao, Rico. Lumaki ako na may takot sa Diyos. And what we did was a mistake. Pero hindi ako masamang tao para pilitin ang sarili ko sa'yo. Hindi mo anak si Vito. Anak ko lang siya. Hindi ka ba nagsisinungaling sa akin? Kasi kapag nalaman kong nagsisinungaling ka sa akin, I will take everything from you. Wala akong ititira kahit na ikaw pa ang nanay ng anak ko. Bakit mo pa tatanungin kung may sarili ka ng konklusyon? Matama ng wika ni Ann, sinalubong ang mga mata ni Rico. Bumuntong hininga si Rico. Hanggang ngayon matigas pa rin ang ulo mo. Fine, if yan ang gusto mo, then we will have a DNA test, whether you like it or not. Hinawakan niya ang mukha ni Ann. Bukas na bukas rin ay ipapa-DNA test ko si Vito. Whatever, gawin mo ang gusto mong gawin. Hindi naman kita mapipigilan, di ba? Ano nga bang laban ko na isang hamak na dukha lang sa isang kagaya mong mayaman? Ipinaglalaban ko lang naman karapatan ko bilang ama ni Vito na ipinagkakait mo. Anya ni Rico sa kabinatawa ng pagkakahawak sa mukha ni Ann. Explain everything to him. Susunduin ko kayo bukas. Tatanungin ko ang address mo sa kaibigan mo. Alam ko namang mas matigas pa sa bakal ang ulo mo. Puti alam mo. Sa kamarahas na tinulak ulit ni Ann si Rico at mabilis pa sa 4:00 binuksan ang pinto at tumakbo palabas. Pakiramdam niya ibang tao siya tuwing kaharap niya si Rico. Hindi niya makontrol ang emosyon niya at kung ano-ano ang pinagagagawa niya at lumalabas sa bibig niya. Kinabukasan ay nagkasakit bigla si Ann. Na-stress siya sa pag-iisip kung paano sasabihin sa anak niya ang pangyayari. Matalino si Vito kumpara sa mga kaedad dito. Sa kasimula pa naman ay hindi tinatanong ng anak niya tungkol sa tatay nito. To think na magli-5 taong gulang pa lamang ang anak niya sa susunod na buwan. Mama? Ayos ka lang po ba? Hug po kita. No, baka mahawa ka pa anak. Panood ka na lang ng TV. Huwag maglilikot at makapagpawisan ka ha. Nakabihis na kasi sila mag-ina. Kahit na masama ang pakiramdam niya ay kailangan niya pa rin sumama at baka hindi na ibalik ni Rico ang anak nila. Bakit po? Pupunta na po ba tayo kina Tita Mami? Sinandal ni Ann ang ulo niya sa headboard. Remember kahapon, yung na-meet natin sa office? Yung client ni Tita Mami mo? Sasamahan niyo tayo today kaya be a good boy, okay? Mommy, boyfriend mo po ba? Namilog ang mga mata nito. Napaubo siya sa gulat. No! Basta baby, be a good boy, okay? Nanood lang ang anak niya habang nakatulala siya sa kama. Maya-maya ay narinig niyang tumunog ang doorbell. Kahit masama ang pakiramdam niya, ay tumayo siya at binuksan niya ang pinto. Sumalubong sa kanya ang gwapong mukha ni Rico. Tinaasan niya ng kilay ang lalaki. Good morning. Umirap si Ann. Walang maganda sa umagang ikaw ang nakikita. Pinalaki siyang mabait ng mga magulang niya, pero pagkaharap si Rico ay nag-iiba ang timpla niya dahil sa kaba. Lahat ata ng nerves sa katawan niya ay para bang sasabog. Mama! Pareho silang napalingon sa maliit na boses na tumawag kay Ann. Si Vito at papalit-palit ito ng tingin sa kanilang dalawa ni Rico.
Mama? Sino po siya? Itinaas ni Vito ang mga kamay. Animoy nagpapakarga kay Ann. Kaya kinarga naman niya ang anak. Tumikim si Ann. Anak, siya yung boss ni tita mami mo. Today ay sasamahan niya tayo sa ospital para mag-take ng shots mo. Okay lang naman ba sa'yo, baby? Tumango ang bata. Okay lang po, mami. Mukha naman po siyang mabait. Napaubo tuloy si Ann. Hi, Vito. Mabait naman ako. Saka, I know a lot of games. Gusto mo laro tayo? Or ibibili kita ng toys? Umiling si Vito at yumakap sa ina. Sabi ni mami, huwag daw po akong tatanggap ng toys sa strangers. Gumuhit ang sakit sa mga mata ni Rico, pero agad naman niya itong iwinaglit. Ngumiti siya sa bata. Very good. Dapat makikinig sa mga mas nakakatanda sa'yo. Huwag kang gagaya sa mami mo na basta-basta na lang sumasama sa strangers, ha? Namilog ang mga mata ni Ann. Excuse me? Nagkibit balikat si Rico. What? Totoo naman. Sinasabi ko lang kay Vito na huwag basta-bastang sumama sa mga strangers at baka may mangyari. Inirapan niya ang ama ng anak. Anak, cover your ears nga muna. Sumunod naman si Vito at tinakpan ng tainga nito. Ikaw lalaki huwag mo akong pinipik Kung gusto mo magpa-DNA test, huwag mo akong pikunin. Ngumisi si Rico. Wow, fierce pala ang babaeng nakilala ko 5 years ago. Shut up! Ano, aalis ba tayo o hindi? Fine. Pagsuko ni Rico. Dumiretso agad sila papuntang ospital. Si Vito ay abala sa pagpapanood sa iPad niya ng mga videos patungkol sa National Geographic. Masyadong kakaibang trip ng anak nila, habang si Ann naman ay nakapikit dahil parang mas sumasakit ang ulo niya. Kumain na ba kayo? Yeah. Patamlay na sagot ni Ann sa lalaki. Mama, I'm hungry na po. Napamulat siya ng mata at tiningnan ng anak. Hungry ka agad? Ask mo si Tito Rico if pwede na tayo mag-drive-thru. Bumaling naman si Vito sa ama. Pwede po ba tayo mag-buy ng food? Isang napakatamis ng ngiti ang kumawala sa labi ni Rico. Oo naman, anong gusto mong kainin? Talaga po? Namilog ang mga mata ni Vito. Chicken po tsaka fries. Bili natin si mama kasi sick po siya. Bumaling si Rico kay Ann. May sakit ka? Nilapat ni Rico ang palad niya sa noo ni Ann. Mainit ka nga. Sana sinabi mo. We can postpone our appointment naman. No need. Kaya ko naman. Pinalik ni Rico ang mga mata sa daan. Hanggang ngayon ay matigas pa rin talaga ang ulo mo. Dadaan muna tayo sa pharmacy. Bibili tayo ng gamot mo. After that ay drive-thru naman tayo ng food para makakain kayong dalawa. Aalma pa sana si Ann kaso sumimangot agad ang poging mukha ni Rico. No buts. Huwag kang matigas ang ulo mo. Baka magayang anak natin sa katigasan ng ulo mo. Kung inis ka sa akin, isang tabi mo muna. Unahin mong sarili mo. Litanya ni Rico. Kunot-noo pa ang lalaki habang dinadakdakan si Ann. Hayaan mo bang mag-alala ang anak mo na, Rico? Saway niya sa lalaki. Napakurap si Rico at malungkot na ngumiti. Sorry. Mama, don't argue. Di ko marinig ni Wawatch ko Nakalabong wika ng anak nila. Sorry baby. Sabay na sagot ng dalawa at nagkatinginan. Agad naman silang napaiwas ng tingin sa isa't isa. Tahimik sila buong biyahe. Pinainom ni Rico si Ann ng gamot matapos kumain ng burger. Habang ang anak naman nila ay kumakain ng chicken nuggets at fries sa backseat. Matapos masiguro na maayos na ang lahat ay dumiretso na sila sa ospital. Sobrang bilis ng pangyayari. Matapos kausapin ni Rico ang doktor ay kinuhaan na agad ang mag-ama ng sample. Lutang na lutang si Ann, habang ang anak naman niya ay komportable sa bisig ng ama nito. Nakatulog na nga si Vito. Matapos magdeklara ang doktor na bukas ay lalabas na ang resulta, ay nagpasya na si Rico na ihatid ang mag-ina niya. Habang inaayos ni Rico ang bata sa car seat ay hindi mapigilan ni Ann na magsalita. Anak mo si Vito. Alam mo naman na yan. Kahit hintayin mo pa ang resulta bukas, anak mo si Vito. Alam ko, kamukhang-kamukha ako si Vito. If makikita ng mami ko si Vito, ganun din ang sasabihin niya. Kaya nga, alam mo naman pala. Anong plano mo? Ipapakilala naman kita sa bata. Hindi ko ipagkakait si Vito.
Gusto kong bumawi at ibigay ng nararapat sa anak natin, Ann. Seryoso ang mukha ni Rico. Titig na titig ito kay Ann kaya ibinaling niya ang mukha sa kabilang direksyon. Matalino si Vito. Maiintindihan niya na ikaw ang tatay niya. Kung gusto mo siyang makabanding, hahayaan kita. Basta matapos ang araw ay iuwi mo ang anak ko sa akin. Matapos masigurong maayos na sa car seat si Vito ay dumiretso na si Rico sa driver's seat. Paano kung gusto kong bigyan si Vito ng buong pamilya? Seryosong wika ni Rico. Napamulat ng mata si Ann. Anong pinagsasabi mo dyan? Akala ko ba ay malinaw na ang lahat sa'yo? Bumuntong hininga si Rico sa kasumandal sa backseat. I want us to get married, Ann. Gusto kong bumawi sa mga taong wala ako sa tabi niyo. Ngumiwi si Ann. Sa bata ka bumawi. Hindi ako kasali doon. Babawi ako sa'yo. Alam kong mahirap magpalaki ng isang anak. Also, gusto kong bigyan si Vito ng isang buong pamilya. I want us to get married. Pakasalan mo ko, Ann. Nababaliw ka na ba? Sinamaan ni Ann ang tingin ng ama ng anak niya. Nagkibit-balikit si Rico. Siguro oo. Pwede. Kaya pakasalan mo na ako. Paano kung ayaw ko? Matalim na tiningnan ni Ann ang lalaki. Paano kung sasabihin kong hindi ako tumatanggap ng rejection? Nababaliw ka na. Ibinaling ni Ann ang paningin sa bintana ng kotse. Kasal ang hinihingi mo. Kasal. Hindi isang candy na kaya ko ibigay na lang basta. Napaigtad si Ann nang maramdamang may humawak sa kamay niya. Tiningnan niya ito. It was Rico. Nakatingin ito sa kanya. Then pipilitin kita. Gagawin ko ang lahat, pakasalan mo lang ako. Even if I need to threaten you to marry me. Napatiting si Ann sa kamay niyang hawak ni Rico. Walang ibang lalaki ang nakahawak sa kamay niya kundi si Rico lamang. Si Rico ang unang lalaki sa buhay niya at paniguradong si Rico rin ang huling lalaki sa buhay niya. Simula ng pinanganak ni si Rico ay nagpasyahan niyang hindi na siya mag-aasawa pa. Sapat na ang katangahan niya noong sinuko niya ang sarili sa isang estranghero. Pero hindi kita mahal, Rico. Hindi mo rin ako mahal. Mahinang wika ni Ann. Yumuko si Rico at hinalikan ng kamay ni Ann. Ang mas importante naman ay babigyan natin ng magandang pamilya si Vito. Isa pa, malay mo ay matutunan mo rin akong mahalin. Kinagat niya ang pang-ibabang labi niya. Rico, maraming babae sa mundo. Hindi lang ako. Isa pa, ang sitwasyon natin ay normal lang sa panahon na to. Alam ko, pero ikaw lang ang kaya kong panindigan. I want Vito to grow up with a complete family. Pagdadahilan ni Rico. Alam mo bang ibig sabihin kapag kinasal ka sa akin? Oo, I will commit my life to you and to our child. Walang ibang babae maliban sa akin. Kaya mo bang panindigan yun? Kumunot ang noo ni Rico. That is why I am proposing this to you. Kasi kaya kong panindigan na ikaw at ikaw lang ang magiging babae ko. You are definitely crazy. Marry me, Ann. Be my wife. 6 na katagal lamang pero halos mabaliw na ang puso ni Ann. Kinabukasan ay maagang nagising si Ann para magluto. Tulog na tulog pa si Vito. Matapos silang ihatid ni Rico kahapon ay umalis din agad ang binata. Nagkaroon raw ng emergency meeting. Hindi na inusisa pa ni Ann. Hinayaan na lang niyang umalis ang lalaki. Habang abala si Ann sa paghahanda ng agahan nilang mag-ina, ay tumunog ang cellphone niya. Text mula sa isang delivery rider ng parcel niya. Agad niyang pinatay ang kalan at dumiretso sa kwarto para kumuha ng pera. Laking gulat niya nang makita si Rico. May dala pa itong bulaklak at pagkain mula sa paboritong fast food ni Vito at hawak nito ang parcel niya. Good morning. Bati ni Rico habang naglalakad palapit kay Ann. Humalik ito sa pisngi niya. Umalis na ang delivery rider. I already paid for your parcel. Biglang nag-ibang timpla ng lalaki. Ba't ganyan ang suot mo habang kukunin ang parcel mo? Napatingin si Ann sa suot niya. Pajama at puting sando ang suot niya. So, kukuha lang naman ako ng parcel. Napairap si Rico. Don't show your skin just like that. Baka manyak yun o kaya naman ay serial rapist. Paano kung pinagnanasahan ka nun? Isa pa, I remember you hate showing your skin. Nasa bahay lang ako. Pinandilatan pa ni Ann ang mata si Rico. Tulog pa si Vito. By the way, para sa'yo to.
Inabot ni Rico ang bulaklak sa kanya. Salamat. Matipid niyang sagot saka nag-umpisang maglakad. Papasok na sila sa loob ng bahay. I already received the result, Ann. Napalingon si Ann. And? Nothing. Gusto ko lang ipaalam. By the way, about sa kasal natin. What? Hindi ko pa nga nasasabi sa anak mo na ikaw ang tatay niya, kasal na agad ang nasa isip mo? Inis na sambit ni Ann. Gusto niya tuloy ihampas kay Rico ang bulaklak. Mama? Parehong nanigas sa gulat sina Ann at Rico. Dahan-dahan silang napalingon kung saan nanggagaling ang munting boses ng anak. Si Vito ay papalit-palit ang tingin sa kanilang dalawa. Oh God! Bakit nandito ka na naman, Mr. Boss? Masungit na wika ni Vito at yumakap agad sa binti ng ina. Binigay ni Ann ang bulaklak kay Rico at agad na kinarga ang anak. Kasi may sasabihin kasi sana kami sa iyo, anak. Inosente ngumiti si Vito nang mapansin ang hawak ni Rico. Ay, may chicken nuggets! Wow, ang bait naman po ikaw. Para kang si Aye, bigay niya po always ng food. Crush mo ako, boss, no? Humaghalpak ng tawa si Rico. Hindi naman mapigilan ni Ann na mapangitis sa itinuran ng kanyang anak. Ang gwapo mo naman. Dami nagkakakrush sa'yo. Pasakay pa ni Rico sa anak. Mana ka sa akin. Pogi. Biglang sumimangot si Vito. Kung di ako ang crush mo, si mama ang crush mo, no? Lumabi si Vito at tila paiyak. Ay, anak, magbe-breakfast na tayo Mamaya na ikaw mag-isip ng kung ano-ano dyan. Pwede ko ba siya makarga? Napatingin si Ann kay Rico. Oo naman. Nakaramdam siya ng awa. Hindi man sinadya na itago si Vito kay Rico, ay sadyang ang tadhana na mismo ang gumawa ng paraan para di sila magkita. Kaya sa pagkakataong ito ay hindi niya gustong ipagkait kay Rico ang pagiging ama kay Vito. Matapos mag-agahan ng tatlo ay nasa salas na sila. Si Vito na walang kamuwang-muwang at inaabala ang sarili sa panonood ng mga hayop. Baby? Tawag ni Ann sa anak. Kinandong ni Ann ang anak at kinuha muna ang iPad. Makinig ka muna kay mama ha? Po? May sasabihin kami sa'yo. Sabi ni Rico. Diba napansin mo yung classmate mo may mga papa? Tumango si Vito. Sabi ni Tita Mami, nalunod daw po papa ko sa sabaw. Ano? Kinalma muna ni Ann ang sarili. Ay nako, huwag ka makikinig sa Tita Mami mo. Anyway baby, si Rico ang papa mo. Kaso nalayo siya sa atin nung nasa tummy pa kita. Ngumuso si Vito. Ba't ngayon lang ikaw nakauwi? Hinaplos ni Rico ang mukha ni Vito. Kasi need ko mag-work sa malayo. Tapos hindi kami nagkita ng mami mo kaya ngayon na lang ulit kami nagkita. Tapos hindi kami nagkausap ng mama mo. Kaya hindi niya nasabi sa akin na ako ang daddy mo. Vito anak, alam ko naman na naiintindihan mong point ni mama, di ba? Kasi matalino ang baby ko Kapag mas matanda ka na, ipapaintindi namin sa'yo kung bakit. Pero ngayon, ang importante ay nakilala mo na ang papa mo. At simula ngayon, hindi ka na niya iiwan. Tumahimik si Vito. Tila malalim ang iniisip. Inilagay pa nito ang hintuturo sa baba nito. Kung ikaw ang papa ko, ikaw ang asawa ng mama ko? Napaubo si Ann. Saan mo naman narinigin anak? Sa school po. Humagikik pa ng wika ni Vito. Ngumisi si Rico. Oo, asawa ko ang mama mo. Ikaw ang baby namin. Humagalpak si Vito. Wow, may complete family na ako. Hinalikan ni Rico si Vito sa noo. Simula ngayon, babawi si daddy sa'yo. Lahat ng gusto mong puntahan ay pupuntahan natin. Pinandilatan ni Ann ang mata si Rico. Hoy, maglilimang taong gulang pa lang ang anak mo. Huwag mo masyadong i-spoil. He deserves the world, sweetheart. Kaya lahat ng gusto niyang gagawin ko. Babawi ako sa lahat ng taon na nawala ako sa tabi niyo. Inilapit naman ni Rico ang mukha niya sa tainga ni Ann at bumulog. So please marry me, Ann. Pakasalan mo ko, kung hindi, kikidnapin kita at sa apilitang papapirmahin ng mga papeles. Huwag mong hayaan na mapilitan akong ilayo si Vito para pakasalan mo lang ako. Isang linggo ang lumipas para silang nagbabahay-bahay ang tatlo.
Si Rico ang natutulog na sa apartment ni Ann at sa loob ng 1 linggo ay mas napalapit ang loob nito kay Vito. Pero hindi halos sila magkausap ni Rico dahil pareho silang abala sa trabaho. Pero ngayong araw ay day off niya. Kakatapos niya lang ihatid si Vito sa school. Nasa kinder ito ngayon. Ang plano niya sa araw na ito ay maglaba buong maghapon. Sayang naman kasi kung ipapalaundry niya. Hey! Inangat niya ang muka. Sumalubong sa kanya ang Rico na preskong-presko at may malapad na ngiti sa labi. Bakit ka nandito? May trabaho ka, hindi ba? Hinila siya ni Rico. Magbihis ka at aalis tayo. Ha? Saan tayo pupunta? Hindi mo naman ako siguro itatapon sa ilog, di ba? Of course not. Bakit ko gagawin niya sa magiging asawa at ina ng anak ko? Tinulak ni Rico si Ann papasok sa silid. Magbihis ka na. Wala na siyang nagawa kundi ang sumunod sa utos ni Rico. Nagbihis siya. Suot ang kulay asul na kamiseta ay sinigurado niya munang presentable siya bago lumabas sa kwarto. At nang makalabas ay nakita niya si Rico na nakatitig sa kanya. Naglakad ito papalapit at hinapit ang bewang niya. You look extra beautiful today. So, tara na. Malilate tayo. May nipin pa naman yun. Nagpanti-anod na lang si Ann sa hila ni Rico. Saan ba kasi tayo pupunta? May kikitain tayo ngayon. Kumindat pa si Rico kaya napangiwi siya pero sa loob-loob niya ay halos umikot na ang sikmura niya dahil sa kaba at kilig. Sumakay sila sa kotse. Siniguro ni Rico na nakasuot siya ng seatbelt bago pinaandar ang kotse. Saan ba kasi talaga tayo pupunta, Rico? May kikitain nga tayo. Just relax. Malapit lang naman ang pupuntahan natin. Umirap siya. Maglalaba pa ako, Rico. Ang daming maruruming damit ni Vito. Papalaundry natin yan. Might as well pag-shopping natin ang anak mo. Pati ikaw. Bibilhin natin lahat ng gusto mo. Sabog ka ba? Nagsasayang ka lang ng pera eh. Hindi mo naman ako dapat paggastahan. Itabi mo na lang yan para sa future ni Vito. Sumulyap si Rico saglit kay Ann. Kahit pa umabot ng bilyon ang gagastahin ko sa'yo, wala akong pakialam. You deserve everything, Ann. Nagpakahirap ka para sa anak natin. Isa pa, kahit bumili ka pa ng mamahaling bagay, hindi mo pa mauubos ang pera ko. Napalunok siya. Ikaw na mayaman. Kung ano ang meron ako, yun din ang sayo. Dahil ikaw ang magiging asawa ko. After the wedding, you will be officially be Mrs. Latier. Wait, what? Ano kasi na pinagsasabi mo? Yeah, today is our wedding day. For now ay civil muna. Sa next wedding ay ikaw nang bahala kung anong gusto mo. If beach wedding or church, your choice. Kahit gaano pa kamahal yung dream wedding mo, bibigay ko sa'yo. God! You are driving me insane! Sa sobrang bilis na mga pangyayari, nasa harap na sila ng isang judge na kakilala ni Rico. Habang si Ann ay tulala at hindi malaman ang gagawin. Kung tatakbo ba siya, sisigaw o maiiyak. Wala na siyang nagawa kundi pumayag sa gusto ni Rico. Tama nga naman ang lalaki. Para kay Vito rin ang lahat ng sakripisyo nila. Pero pagkarinig na pagkarating niya ng mga kataga, "You may now kiss the bride," ay hindi niya mapigilang mapatitig kay Rico. Nakangiti si Rico, ngiting tagumpay. Yumuko ito at inilapit ang muka sa tainga ni Ann. Paano ba yan? Opisyal na kitang asawa. Wala nang bawian to. You're mine and only mine. Saka siniil siya ni Rico ng halik. Napapikit na lamang siya at hinayaan ang sariling malusaw sa mga halik ni Rico. Sa pagkakataong ito, walang alak sa sistema niya at damang-dama niya ang halik ng lalaki. Unang lumitaw si Rico sa halik saka ngumiti. Congratulations, Mr. and Mrs. Latier. Bati ng judge sa kanilang dalawa. At iyon ang umpisa ng pagbabago ng buhay ni Ann. Sweetheart, tawag ni Rico sa kanya. Oh, kunwari ay wala siyang pakialam. Inabala niya ang sarili sa pagpapakain sa anak. Nanonood si Vito ng cartoons habang sinusubuan niya ito. Wala nang stocks ng mga pagkain. How about mag-grocery tayo today? Nagkibit balikat siya. Okay, sige. How about lumipat tayo ng bagong bahay? Okay. Wait, what? Ngumiti si Rico. Malaki naman ang bahay ko. Kasya tayo doon. Saka, para hindi ka na rin magrenta pa sa apartment na to.
Masyado naman atang mabilis. Katwiran niya pa. Anong mabilis? May anak na nga tayo eh. Kasal na tayo. What's the reason why you're holding back? Pinandilatan niya ang asawa. Sa tingin mo ganun lang kadali yun? Kakakasal pa lang natin. Bumuntong hininga siya. Bahala ka. Do whatever you want. Bahay mo naman yun. Correction. Bahay natin. Saka misteryosong umiti si Rico. Kasal na tayo, remember? Kung ano ang akin ay sa'yo rin yun. Pagkatandaan mo yan. Paliguan mo si Vito at magbihis. Pag-iiba niya pa ng usapan. Sa halos 3 linggo niyang nakasama si Rico ay araw-araw siyang naiilang sa lalaki. Kahit pa asawa na niya ito ngayon ay dahil sa unti-unting napagtatanto na nahuhulog na ang loob niya sa lalaki. Masyadong mabilis ang mga pangyayari at natatakot siya na baka sa huli ay mawasak ang puso niya. Habang naliligo ang mag-ama, ay inabala niya ang sarili sa gawaing bahay. Nagligpit ng kalat, naghugas ng pinggan at kung ano-ano pa. Nang matapos ang mag-ama ay naligo na rin siya dahil mag-grocery sila. Housewife na housewife ang dating niya. Nang matapos siyang maligo ay nakapagbihis na din. Nadatnan niya ang mag-ama sa sala at nakakandong pa si Vito sa ama. Si Rico naman ang may hawak ng iPad ng anak niya. Tawag niya sa asawa. Anong psst ka dyan? Nakataas ang kilay ni Rico. Inirapan niya ang asawa. Ano, aalis na ba tayo o hindi? Ngumuso si Rico. Sa pagkakataong ito ay mas lalong napagtanto ni Ann na wala talagang namana ang anak niya sa kanya. Kahit na anong anggulo ay kamukang-kamukha ni Rico si Vito. Asawa mo na ako. Baka nakakalimutan mo. Asawa mo ako at hindi psst ang dapat tawag mo sa akin. Pauso mo. Umalis na nga tayo. At padabog siyang lumabas ng bahay at nagtungo sa kotse ni Rico. Araw-araw ay sinusubok ang pasensya at puso ni Ann. Hiling niya na huwag sana siyang saktan at ang anak niya sa naging desisyon niya. Halos kalahating oras ay nakarating sila sa mall. Dumiretso muna sila sa isang supermarket. Nakasakay si Vito sa cart na tulak-tulak naman ni Rico. Tuwang-tuwa ang anak. Papa! Lakasan mo pa! Bungis-ngis ni Vito. Hindi pwede baby, baka mapagalitan tayo. Don't worry, bibili kita ng ganito tapos itutulak kita sa bahay. Hoy Rico, kung ano-ano na naman sinasabi mo sa bata. Kapag yan mamaya nagkamarulyo dahil wala kang cart, sa labas ka matutulog. Pagbabanta ni Ann sa asawa, ngumisi lang si Rico. Of course not. Bakit naman ako magsisinungaling? I can even buy this establishment. Sambit nito. Napangiwi tuloy si Ann. Hirap mong kausap. Inabala ni Ann ang sarili sa pamimili ng mga kakailanganin nila sa bahay. Habang ang mag-ama naman ay nag-uusap. Papa? Yes baby. Si Rico. Lapit na po ng birthday ko. Magaganto na ako oh. Sabay pakita ng anak sa palad nito. Big boy na pala ang matalinong baby namin. Napag-usapan niya at ni Rico na ipate si Vito para tignan kung gaano ka-advance ang isip ng bata. Dahil pansin talaga nila na masyadong matalino ang anak nila. Hindi ito nawiwili sa mga kwentong pambata. Mas gusto nito ang mga libro at palabas na hindi nababagay sa edad nito. Gusto ko po ng gift, Papa. Sambit ng bata. Ano yun? Kahit anong gusto mo, kung kayang ibigay ni Papa at Mama, ibibigay namin sa'yo. Lapit ikaw sa akin. Minustra ni Vito na lumapit ang ama. Sumunod naman si Rico. Bumulong si Vito. Gusto ko po ng baby sister. Napaubo si Rico. Ang hirap naman yan, baby. Bakit po? Lumabi ang bata. Magwi-wait ako, Papa. Ano naman yung pinagbubulungan niyo dyan? Saway ni Ann sa mag-ama. Wala. Sabay na sagot ng mag-ama. Naku kapag may kalokohan na naman kayo. Inabot sila ng ilang oras sa pamimili. Iniwan muna nila ang mga pinamili at napagpasyahan na mag-dine-in muna sa isang kainan dahil nagugutom na naman ulit si Vito. Mama, fries sa akin Ay naku, baka maging patatas ka na anak. Nakangawing panakot niya sa bata. Hindi fries at chicken ang parating kainin, Vito. Si Rico, kunwaring matigas pero mamaya ay lalambot at maaawa na naman iyon sa anak nila. Saka,
Dapat ka kumain ng gulay para maging malusog at malakas ka kagaya ko. Gusto ko po maging matangkad katulad mo, Papa. Kumislap ang mga mata ni Vito sa tuwa. Kaya you should eat your vegetables para maprotektahan natin si Mama at tayo ang maging hero niya. Wow! Manghang wika ni Vito sa ama. Napailing na lang si Ann. Nag-utuan na naman ang mag-ama. Hindi niya tuloy mapigilang mapangiti. Hindi aakalain na mararanasan ni Vito ang magkaroon ng ama. Sa pagbabalik ni Rico sa buhay ni Ann, ay hindi niya maipagkakaila na masaya siya. Sana nga lang ay hindi ito magwakas. Makalipas ang 1 linggo ay nakalipat na sila sa bahay ni Rico. Malaki at maaliwalas ang bahay. Walang mga kasambahay pero may mga cleaners na dumadalaw tuwing Sabado at Linggo. Ngayong araw ay naiwan si Ann sa bahay. Inabala niya ang sarili sa pag-aayos ng mga gamit. Si Vito ay nasa bagong eskwelahan nito, kung saan ay mas matuturuan ito ng naaayon sa pag-iisip nito. Nakarinig si Ann ng doorbell kaya binitawan niya muna ang vacuum cleaner at nagtungo sa gate. Nang buksan niya ang gate ay bumungad sa kanya ang isang sopistikadang babae. "Where's Rico?" Mataray na wika nito. Tinanggal ang suot na shades at tinapunan ng tingin mula ulo hanggang paa si Ann. Namula ang pisngi niya sa hiya. Nakasuot pa kasi siya ng apron at magulo ang buhok niya. "Wala siya rito." Diretsong sagot ni Ann. "Katulong ko ba rito? Call him. Sabihin mo hinahanap ko siya." May inautos ng babae. "Kasambahay ka, right?" Parang umakyat lahat ng dugo ni Ann sa ulo. Gusto niyang pagsasampalin ng babae. Hindi siya yung tipo ng babae na nananakit dahil hindi siya pinalaking bayulante ng mga yumaong magulang niya. Ngumiti si Ann. "Pasensya na at wala siya rito. At hindi ako kasambahay. Kung hinahanap mo siya, puntahan mo sa opisina niya. Have a good day." Saka sinara ang gate at inilak iyon. "How dare you, you stupid woman!" Sigaw ng babae pero hindi niya yun pinansin at pumasok na siya sa bahay at agad na kinuha ang cellphone at tinawagan ang asawa niya. Matapos ang ilang ring ay sumagot si Rico. "Sweetheart, napatawag ka. May problema ba? May papabili ka ba o namimiss mo lang ako?" Kumunot ang noo ni Ann sa inis. "Kung mambababae ka, huwag mong papapuntahin dito sa bahay. Magsama kayo ng babae mo." "What? Wala akong babae, okay? Nasa opisina ako. Huwag mong magpapakita sa akin." Saka mabilis niyang pinatay ang tawag. Punong-puno siya ng emosyon ngayon. Gusto niyang maiyak. Wala pang 2 buwan ay nambababae na ang asawa niya. Buong araw ay pinatay ni Ann ang cellphone. Inabala niya ang sarili sa mga gawaing bahay. Mga 5:00 na ng hapon nang dumating ang mag-ama. Kinarga niya agad ang anak at hinalikan sa pisngi. "Kamusta ang school, baby?" Malambing na wika niya sa anak. "Mama, ang ganda ng bagong school ko. Thank you po, Mama." Magiliw na wika ni Vito saka humalik sa pisngi niya. "Sweetheart," tawag ni Rico sa kanya. Ibinaba niya ang anak at hindi niya pinansin ng lalaki. "Magbihis ka na, anak. Nasa bed mo ang damit mo. After that ay maghugas ka ng kamay at nagluto ko ng turon." Akmang lalapit si Rico sa kanya pero naglakad agad siya papunta sa kusina at ininit niya ang turon sa microwave. Naramdaman niya ang pagsunod ni Rico pero hindi niya pinansin ang asawa. Hinapit ni Rico ang bewang niya kaya napaigtad siya sa gulat. Ginawaran siya ni Rico ng halik sa noo. "Are you mad?" Malambing na wika ni Rico saka hinalikan ulit siya sa buhok. "Bitaw, may ginagawa ko." Kumuha siya ng juice sa ref. "Sweetheart, did I do something wrong?" Ibinagsak ni Ann ang hawak na mangkok at matapang na humarap kay Rico. "Sa tingin mo? Sinong hindi maiinis? Hinahanap ka ng babae mo. Paano kung nandito si Vito kanina? Napakasama pa ng ugali ng babae mo." Kumunot ang noon ni Rico. "What?" Akmang hahawakan siya ni Rico pero mabilis pa sa 4:00 ang pagtampal niya sa kamay nito. "What na mukha mo? Magsama kayo ng babae mo." "I told you, right? Wala akong babae at wala akong plano mang babae. Asawa kita at ikaw lang babae ko." "Huwag mo nga akong ginagago, Rico." Hinawakan ni Rico ang mukha ni Ann at siniin ng halik ang asawa. Natulala si Ann sa gulat. Ilang segundo bago siya makahuma at malakas na itinulak si Rico.
How dare you? Matapos ka makipaglandian sa iba at ako naman ang lalandiin mo? Ang kapal talaga ng mukha mo. Pumuntong hininga si Rico. Huwag kang magtaas ng boses. Baka marinig tayo ng bata. Ayaw kong makita ni Vito na nag-aaway tayo. Hindi maganda yun para sa pag-develop ng bata. Doon lang kumalma si Anne. Bumuga siya ng hangin saka umiwas ng tingin. Nanginginig ang mga tuhod niya sa kaba. Kung kanina sa inis dahil sa babae ng asawa niya, ngayon naman ay dahil sa paghalik ng mister niya. Kamuntika na siyang malunod sa halik nito at magpadala. Baka maisuko na naman niya ang bataan nang wala sa oras. Dahil noong nagpaulan ng karupukan ay lumalangoy ata siya. Whatever, kausapin mo ang kabit mo nang huwag pumunta dito. At kay Vito ako tatabi. Bahala ka sa buhay mo. Adios. Sinipa niya pa ang tuhod ng asawa, saka kumaripas ng takbo pa paalis sa kusina. Buong gabi ay hindi pinansinian si Rico. Kahit anong gawin nito ay parang hangin lang ito sa kanya. Hindi naman nagtanong ang anak dahil abala ito sa panonood ng cartoon sa iPad. At nang oras na para matulog ay tumabi siya sa anak. Mama, bakit ka po nandito? Paano po si Papa? Baka maging malungkot si Papa sa room niyo. Malambing na wika ng anak. Sinalikan ni Anne ang tungki ng ilong nito. Don't worry, big boy na ang Papa mo. Kaya niya na ang sarili niya. Saka, hindi mo ba na-miss si Mama nakatabi matulog? Pero Mama, big boy na ako. Kiniliti niya ang anak kaya napuno ang kwarto ng hagik-hikan. Mama, stop! Natatawang wika ni Vito habang hinahabol ang hininga. Kahit maging big boy ka pa, ikaw pa rin ang #1 baby sa puso ni Mama. Sa kaniyakap niya ang anak, bumukas ang pinto at iniluwa ang nakangusong si Rico. Di niyo man lang ba ako isasali? Papa! Tumayo si Vito at agad na lumapit sa ama. Nagpakarga. Tabi tayo mag-sleep, please. Di tayo kasya sa bed. Palusot ni Anne sa kainirapan ng asawa. Di ba Mama, malaki ang bed sa kwarto ni Papa? Doon na lang tayo mag-sleep. Please. Kumikislap pa ang mga mata nito na hindi kayang tanggihan ni Anne. Napabuntong hininga na lamang siya, tanda ng kanyang pagsuko. Wala siyang laban sa charms ng anak niya. Fine, pero sa gitna ka matutulog, okay? Yay! Pag-angat niya ng tingin ay parehong nakangisi ang mag-ama. Tila ba nautakan na naman siya ng mga ito, kaya napairap na lamang si Anne sa inis. Ano nga ba ang laban niya sa dalawa? Kinabukasan ay wala siyang nagawa na isama siya ni Rico sa opisina dahil maipapapirma raw ito sa kanya. Mga papeles para sa future funds daw ni Vito. Buong biyahe ay hindi niya inimik ang asawa. Hinayaan naman siya nito at hindi sinabayan ang init ng ulo niya. Pumasok sila sa building. Buong atensyon ay nasa kanilang dalawa. Sukat ba naman ay magka-holding hands sila ni Rico habang naglalakad. Kahit anong pilit niyang paghila sa kamay niya ay ayaw bitawan ni Rico. Rico? Mariin na tawag ni Anne. Yes, my wife? Ano ba? Bitawan mo nga ang kamay ko. Nakakaya sa mga empleyado mo. Halos pabulong na wika niya. So, asawa naman kita. Wala silang pakialam mo. By the way, papakilala kita sa mga kapatid ko next week. Uuwi sila ng Pilipinas. Napasinghap siya sa gulat. Ano? Bakit mo naman ako ipapakilala sa kanila? Nabawaliw ka na ba? Nagsalubong ang kilay ni Rico. What's wrong about telling them that you are my wife? Isa pa ay pamilya mo na rin sila. How? Isama mo na rin ang kabit mo. Pang-uyam pa ni Anne. Huminto si Rico sa paglalakad at humarap sa kanya. Gusto mo bang halikan kita dito? Isa bang sabi mo na may babae ako? I will devour your lips. Otomatiko siyang napatakip ng labi. Shut up! Ngumiti si Rico. Good job, wife. Tatahimik ka rin pala eh. Ngumiti siya at saka nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa makarating sila sa opisina nito. Hawak pa rin ito ang kamay niya. Hinayaan na niya at hindi na siya umalma. Nang bumukas ang pintong opisina ay merong babaeng nakaupo sa sofa. Namilog ang mga mata ni Ana dahil pamilyar ang mukha nito. At nang mapagtanto kung sino ito ay napalitan ng pagkabwisit ang ekspresyon niya. Dinala mo ba ako rito para ipakilala sa kabit mo? Puno ng hinanakit ang boses niya. Hindi sumagot si Rico.
Bagkus ay marahan siya ditong pinaupo kaharap ang babaeng maldita. Hindi pa rin binibitawan ni Rico ang kamay niya. Kahit anong pagpupumiglas ay mahigpit ang hawak nito sa kamay niya. Roxy, malamig na sambit ni Rico saka malamig na tinitigan ng babae. Because of you, my wife and I had an argument. I told you right? Hindi ako makikipagbalikan sa'yo. And what we had back then was purely for business only. Sumulyap si Rico sa kanya. This is my beautiful wife, Ann Latier. So please, back off. Hindi kita tutulungan sa negosyo nyo at hindi kita papakasalan. Stop being delusional. Or else, papakulong kita at ako mismo ang tatapos sa pamilya nyo. Nagtagis ang bagang ng babae at sinamaan siya ng tingin. How could you, Rico? Sa akin ka dapat ikakasal. Sa akin ka dapat magkakaanak. Your grandfather promised you to me. I'm way better than that woman. Ano bang dapat kong gawin, Rico, para balikan mo ko? Nagmamahalan tayo dati, di ba? You love me. Marahas na ibinagsak ni Rico ang kamay niya sa mesa na nasa harapan nila. Habang mabait pa ako, Roxy, huwag mong sasagarin ang pasensya ko. At kung may gagawin kang masama, huwag mong itutuloy kung hindi sisirain ko ang pamilya mo. At mas lalong mawawala sa iyo ang lahat. Isa pa, huwag mong ikukumpara ang asawa ko sa iyo. My wife is way more beautiful and kind. At higit sa lahat, mahal na mahal ko ang asawa ko. So please, leave. Kung hindi, papakaladkad kita sa mga guards dito. Fuck you! Sigaw ng babae at mabilis na umalis sa opisina. Natulala naman si Ann sa narinig. Mahal siya ni Rico? O dahilan lang yun para layuan na siya ng lukarit na babaeng iyon? Para siyang tuod, hindi makagalaw at halos makalimutan na niyang huminga dahil sa kaba. That was Roxy. Pag-uumpisa ni Rico. Hindi ko siya kabit o naging babae. Siya ang gustong ipakasal sa akin dati ni Abuelo. That was 5 years ago. Gusto ni Abuelo na ipakasal kami. At dahil ayaw ko, kaya napadpad ako sa bar at nakita kita. You were the most beautiful woman I saw. Simula palang pagpasok ko sa entrada ng bar ay nabighani na ako. Your innocent eyes roaming around the bar captured my heart. At nang umiti ka, mas nahulog ako sa iyo. So tama ako. At pinagmamasdan mo ko noon? Hindi makapaniwalang bulalas niya. Mahinang natawa si Rico. Oh, napansin mo pala. Hindi ko malis ang mata ko sa iyo. At nang lumabas ka, sumunod ako. Dahil nag-aalala ako sa iyo. Pero siguro nga, tadhana ang nagdala sa iyo papunta sa akin. Dahil sa dinami-dami ng kotseng pwede mong sakyan, ang kotse ko pang napili mo. So you knew? Tumango si Rico. Yun ata ang sinasabi nilang love at first sight. Unang kita ko pa lang sa'yo, nahulog na agad ang loob ko. What I did was wrong. Lasing ka kaya mo ko hinalikan. At hindi ko napigilan ang sarili ko na madala sa pang-aakit mo. Napasanghap siya. Anong pang-aakit ka dyan? Inosente siyang tiningnan ni Rico. What? Totoo naman ah. You kissed me first. Kaya hindi ko napigilan ang sarili ko at may mangyari sa atin. Bigla ka na lang naglaho. Sinubukan kitang hanapin. Bumalik ako sa bar. Halos araw-araw ako nagbabaka sakaling mapadpad ka ulit. Pero hindi na kita ulit nakita pa. Then I had to go back to US dahil mas lumala ang sakit ni Abuelo. Kinalaunan ay pumanaw ito at ipinamana sa akin ng kumpanya. Nagsumikap ako para hindi matuloy ang deal sa pagitan ng pamilya namin at ni Roxy. Nag-imbestiga ako para malaman ang mga baho nila at nagtagumpay ako. And I didn't know na sumugod si Roxy kahapon. Hindi ako na-notify ng guard. I'm really sorry about that, sweetheart. Sana mapatawad mo ko. Ano pa nga bang magagawa ko? Kunwari ay napipilitan si Ann pero sa loob-loob niya ay nanginginig siya sa mga salitang binitawan ni Rico. I love you, my wife. Mahal mo nga ako? Pagkaklaro ni Ann. Of course, kaya nga kita pinilit magpakasal. Natatawang wika ni Rico. But on the serious note, I do love you. Mahal na mahal kita, Ann. Hayaan mo akong pangatawan ng pagiging asawa mo. Hayaan mong busugin ka ng pagmamahal kayo ng anak natin at magiging anak pa. Wow ah, at may plano ka pa talaga. Sarkastikong pambabara niya. Pero Rico, ano? Kinakabahan ako sa'yo, sweetheart. Mahal rin kita. Pabulong na usal ni Ann.
Ano? Kunot noong wika ni Rico. Hindi kita marinig. Napairap si Ann. Ang sabi ko, mahal kitang gunggong ka. At sa isang iglap ay nakakulong na si Ann sa bisig ng asawa. Paulit-ulit siyang ginawaran ng halik ni Rico. Kahit nagaano pa karami ang pagkakamali ni Ann, ay binigyan pa rin siya ng Diyos ng isang Rico at Vito. Kontento na siya sa kasiyahan na meron siya. Hindi man siya katulad ng dati na isang relihiyosa at mahilig na tao, pero alam niya sa sarili na naniniwala siya sa Diyos at kailanman ay hindi yun mawawala. Happy birthday, Vito! Sabay-sabay na bati ng lahat kay Vito. Nakasuot ito ng party hat at halos mapunit ang labi sa laki ng ngiti nito. Isang simpleng salo-salo lang ang meron dahil iyon ang nais ng bata. Kasama ang mga tita mami nito, mga kapatid ni Rico at best friend ni Vito sa school. Maliit na selebrasyon lamang pero halos walang mapagsidla ng tuwa ng anak nila ni Vito. Blow your candle, anak! Paghihikayat pa ni Ann sa anak. Teka, mag-wish ka muna, Vito. Sabi ni Rico na may hawak na camera recorder. Pumikit si Vito. Ang wish ko po ay magkaroon po ko ng baby sister. Saka inihipa ng kandila. Nagtawa na ng lahat ng marinig ang hiling ng bata. Habang si Ann naman ay pulang-pula ang buong mukha dahil sa iya. Hinapit ni Rico ang bewang niya at hinalikan siya sa noo. Paano ba yan, sweetheart? Mukhang kailangan na nating pagbigyan ng wish si Vito para maging ganap na rin siyang Kuya Vito na raw. Aray! Kinurot ni Ann ang asawa. Kaya naging still ang anak natin dahil kung ano-ano ang tinuturo mo eh. Hindi ko siya tinuruan niya na no. Kusa niyang sinabi yun. Saka, pagbigyan na natin si Vito, sweetheart. Umirap si Ann. Che, akala mo naman ay madali yung hiling ni Vito. Yumuko si Rico at bumulong. Madali lang naman. Papakita ko sa'yo mamaya kaya maghanda ka. Napalunok siya sa narinig. Ilang beses nang may nangyari sa kanila pero hanggang ngayon ay hindi pa rin siya sanay. Pakiramdam niya ay para pa rin siyang teenager at tinatablan pa rin siya ng hiya. Shut up! Dito ka na nga muna. Kukunin ko lang ang gift ko kay Vito. Marahan niyang tinulak ang asawa at nagtungo sa kwarto upang kunin ang regalo niya sa anak niya. Pero ang totoo ay palusot niya lamang iyon dahil nahihiya siya minsan sa pangaasar ni Rico sa kanya. Tumambay muna siya sa kwarto ng anak niya hanggang sa kumalma na siya. Nang lumabas siya ay napansin niyang tahimik ang paligid kaya natataranta siya. Rico? Sigaw niya ngunit walang sumagot kaya agad siyang bumaba ng hagdan. Nagulat siya nang makitang nakatayo lahat at si Rico ay nakaluhod. Hinihintay na makababa siya. Nanginginig si Ann. Pilit niyang tinataga ng sarili. Nang makarating siya sa kinaroroonan ni Rico ay hindi na napigilan na mapaluha. Nakaluhod si Rico at may hawak na itim na kahita at nasa loob noon ay isang singsing. Kinasal agad tayo. Walang preparasyon na naganap at mga kaibigan at pamilya na witness sa kasal natin noon. Kaya this time, gusto kong gawing tama. Saint Ann Latier, will you marry me again? Napatutop si Ann at tanging tango lamang nasagot. Tumayo si Rico at siniil siya ng halik. I love you, my sweetheart. Kinuha ni Rico ang kamay ni Ann at sinuot ang singsing sa daliri ni Ann. Papakasalan kita ng paulit-ulit, Ann. Saka siniil ng halik ulit ang asawa. Mahal na mahal din kita, Rico. Napuno ng sigawan at halakhaka ng buong bahay na mag-asawang Latier. At iyon ang umpisa ng bagong kabanata ng buhay nila. Mula sa kasal na sa pilitan, ngayon ay ikakasal na sila sa kadahilan ng mahal nila ang isa't isa. 9 na buwan ang lumipas. Hindi mapakali si Rico. Palakad-lakad siya sa harapan ng delivery room. Inaantay ang asawa niya. Dahil matapos ang kasal nila ni Ann ay nakumpirmang buntis ulit ito. Dininig ang kahilingan ng anak nila. At sa buong durasyon ng pagbubuntis ni Ann ay tuwang-tuwa si Vito. At si Rico naman ay hands-on sa asawa at anak. Ang mga bagay na hindi niya nagawa nung pinagbubuntis ni Ann si Vito ay ginawa niya sa ikalawang pagbubuntis ni Ann. Kulang na nga lang ay kargahin niya si Ann. Ingat na ingat kasi siya. Hindi pala dasal na tao si Rico pero simula nang magbuntis si Ann ay araw-araw siyang nagdarasal na sana ay maging safe
ang delivery ng baby at safe din si Anne. Kumalma ka nga, Rico. Saway ni Clara nakarga si Vito sa bisig nito. Nakatulog ito sa paghihintay na lumabas ang kapatid nito. I can calm down. Hindi pa rin lumalabas ang doktor. Paano kung, huwag kang nega. Walang mangyayaring masama sa best friend namin, okay? Si Maya. Damn it, it's been hours. Ganito rin ba siya nang pinanganak si Vito? Oo, para siyang kinatay na baboy. Pero don't worry, nakayanan naman ni Ann yun. Kaya nga may poging Vito ngayon eh. Si Clara saka ginawaran ng halik sa noo si Vito. Sana pala'y sumama na ako sa loob. Bulong ni Rico. Hindi siya nakapasok dahil takot siya sa dugo at baka mahimatay lang siya at maging dagdag problema pa ng mga doktor. As if on cue, ay bumukas ang pinto ng delivery room. Iniluwa ang babaeng doktor. Congratulations, Mr. Latier. It's a healthy baby girl. Ang asawa ko po, ayos lang po ba siya? Hindi mapakaling tanong ni Rico. Don't worry, ayos lang si Mrs. Nakatulog lang siya. After a few minutes ay ililipat na siya sa private room kaya huwag ka mag-alala. Pwede niyong bisitahin sa NICU ang baby. Thank God. Bulalas ni Rico at tila nabunutan ng tinik. 2 oras bago nagising si Anne. Pagod na pagod ito at unang bumungad sa kanya ay ang nag-aalalang mukha ng asawa niya. Sweetheart, are you okay? Ano gusto mo? Tubig? Juice? Hindi magkanda o gaga na tanong ni Rico kaya napangiti na lang si Anne. Kumalma ka nga. Ayos lang ako. Okay, pagod lang but I'm all good. Napabuga ng hangin si Rico. Thank God. Ayaw ko nang umulit pa ng ganito. Last na si baby. Baka di ko nakayanin kapag may nangyari sa'yo. Napairap si Anne. Ang OA mo naman. Normal lang to. Wala kang dapat ipag-alala. Saka, akala ko ba gusto mo ng 5 anak? Sabi mo nga gusto mo ng maraming bata sa bahay eh. Halos mawala ng kulay ang buong mukha ni Rico. I changed my mind. Sapat na sa akin ang 2. Hindi ko kayang ilagay ka ulit sa alanganin. Paano ba yan? Gusto ko pa namang dagdagan ng anak natin. Pagbibiro pa ni Anne. Umiling si Rico. No, I can't. Hindi ko kaya makita kang umiyak sa sakit. Halos sa pakinan niya ang sarili niya kanina nang makitang maluha-luha si Anne. Habang hinihintay, na mas bumuka pa ang lagusan nito. Nahiya siya sa sarili niya nang maalala na nagdemand siya ng maraming anak sa asawa. Pwede na bang madalaw si baby Rico? Inalalayan ni Rico si Anne na makaupo. Inuwi muna nila Maya at Clara si Vito para makatulog ng maayos at para na rin kumuha ng mga kagamitan. Hindi pa. Inayos ni Rico ang unan sa likod ni Anne. Tubig. Paus niyang wika. Nataranta naman agad si Rico at kumuha ng water bottle at nilagyan ng straw saka pinainom kay Anne. Thank you. Wika ni Anne saka hinalikan sa pisngi ang asawa. Ginawaran ni Rico ang asawa ng mabilis na halik sa labi. Thank you for being my wife. Thank you for giving me 2 wonderful kids, sweetheart. Mahal na mahal kita higit pa sa buhay ko. Mahal na mahalin kita, Rico. Akmang hahalikan na ni Rico ang asawa nang biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang isang nurse. Tulak-tulak ang cart kung nasaan ang anak nila. Kinarga ng nurse ang bata at ibinigay kay Anne. Naluha naman si Anne nang makita ang mukha ng anak. Hi, my little pumpkin. Paus na usal ni Anne. Ikaw si Peony Rose Latier. Nagkatinginan si Rico at Anne. Mabilis na naglapat ang kanilang mga labi. I love you. Sabay pa nilang bigkas kaya pareho silang natawa. Minsan sa buhay natin ay kailangan nating magkamali upang matuto. Yun ang natutunan ng mag-asawang Latier at sa pagkakataong ito ay nasa bagong yugto na naman sila ng buhay nila. Wala na silang mahihiling pa kundi ang gabay at pagmamahal ng Panginoong Diyos na lamang. At dyan na po nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Stealing the Billionaire's Heart. If you like the story, please don't forget to like, comment, share, and subscribe for more wonderful stories. Hanggang sa muli, paalam!